Good day, ma'am. I am Padilla Eliza B from 3CRY 821. So, ngayon po, i-discuss ko po yung tool marks. So, bago po ako mag-start ng discussion, meron po tayong two objectives. First is explain the characteristics of tool marks. And second is identify the different types of tool marks. So, may apat din po akong iba't ibang topic ngayon. So, first is describe tools and tool marks and characteristics of tool marks. So, second is describe the types of tool marks. Third is describe the 5 major categories of tool marks. And last is describe the steps on collecting or examination of tool marks and how tool marks help in criminal investigations. So, the first topic, ano nga po ba yung tools? So, yung tools po, ito yung mga kadalasan nakikita natin sa mga hardware or sa mga bahay. Ito yung mga, like, for example, is mga screwdriver, mga hammer, flat screw. Sila po yung mga kagamitan natin na kailangan natin sa bahay. So, ano naman po yung tool mark? Yung tool mark po is yung mga marka na nanggaling sa tools. For example, sa mga crime scene, for example, sa mga pinto ng crime scene. So, makikita rito yung mga tool marks kung ano yung ginamit dito. For example, yung mga hammer or screw na ginamit para masira yung item dun sa isang crime investigations. So, ano naman yung mga types of tool marks? So, first is class characteristics and second is individual characteristics. So, unahin ko muna po i-discuss kung ano nga po ba yung class characteristics. So, yung class characteristics po, ito yung mga marka ng isang tools na madali siyang identify pero marami siyang similar na tools na pwedeng nagamit dun sa isang crime scene. For example po dun sa pictures na sa presentation ko, isang guhit siya, but hindi mo alam kung anong tools yung ginamit doon. So, marami kang paghihinalaang tools na gagamitin mo sa iyong crime investigations. So, sa individual characteristics naman po, is ma-identify mo siya kasi makikita dito na possible na iisang tools yung ginamit dito because dun sa marka na naiwan doon sa isang object. Next is types of tool marks. So, meron po tayong two types of tool marks. First is impression mark and second is abrasion or friction mark. So, unahin ko muna i-discuss kung ano nga po ba yung impression mark. Yung impression mark po is na-identify siya kung ito ba screwdriver or hammer na ginawa para mapersang matanggal or mabuksan yung pinto or yung bintana. Makikita po dito yung impression niya kung paano siya sinira. So, sa abrasion or friction mark naman po, ito naman yung guhit lang. Parang the word abrasion, yung gas-gas na nagmula po or makikita doon sa isang item like sa mga pinto or window kung paano po siya pinirasang sirain. So, the next topic is major categories of tool marks. So, meron po tayong 3 categories. First ay indentation mark, second is abrasion mark, and third is cutting mark. So, una ko pong i-discuss yung indentation mark. So, yung indentation mark, ito po yung hindi naman persahang sinira yung isang item. So, hindi po siya grabe yung sa isang object na nasira siya ng mga tools. So, sa parang gas-gas or hindi naman ganun ka puwersa yung ginawa. So, sa abrasion mark, ito naman yung mga gas-gas or parang biglang dumaan lang yung tools doon sa isang object. So, sa cutting mark, ito naman yung pagsira talaga, the word cut, or talagang pinutol yung isang object sa ginamit yung isang tools. So, the last topic is collection and examination of tool marks and kung paano to nakakatulong sa isang criminal investigations. So, una, syempre, i-observe mo yung crime scene. Kukunin mo yung mga measurement ng mga possible na tool marks. So, second is ipophotograph mo yung mga tool marks na nakita mo dun sa isang crime scene para in case na mawala man or masira yung isang evidence ay meron kang nakadocument. So, paano nga ba ito na-examine? Siyempre, kailangan kumuha ka ng isang item at kumuha ka din ng isang tools at sirain mo yung isang object na yon. So, dito, maglalagay tayo ng mga iba't ibang chemicals para ma-identify kung anong tools yung ginamit dun sa isang object.
So, based dun sa mga process na sa pictures na nakalagay sa presentation ko, ma'am, is ito yung pagkakasunod-sunod kung paano ma-identify kung anong tools yung ginamit dun sa isang object. That's all for the day. Thank you. God bless, ma'am.